Kamusta mga guys, welcome po sa ating channel Star Pilipinas at isang mapagpalang araw sa inyo. Ang tampok natin ngayon ay ang biography ni Pangulong Bongbong Marcos. Halina't samahan ako sa pagpapakilala sa ika-17 Pangulo ng Pilipinas. Bongbong Marcos, Filipinong politiko at ang ika-17 Pangulo ng Pilipinas si Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. ipinanganak noong ika-13 ng Setyembre taong 1957 ay isang Pilipinong politiko na kasalukuyang naninilbihan bilang ika-17 na Pangulo ng Pilipinas. Siya ay dating nanungkulan bilang senador mula 2010 hanggang 2016. Siya ang ikalawa at ang tanging lalaking anak ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ng kleptokrat at dating unang ginang na si Imelda Romualdez Marcos. Kagalang-galang Bongbong Marcos. Si Bongbong noong 2022 ika-17 na Pangulo ng Pilipinas, kasalukuyang nanunungkulan unang araw ng panunungkulan ika-30 ng Hunyo taong 2022. Pangalawang Pangulo Sara Z. Duterte Carpio. Nakaraang sinundan Rodrigo Duterte, Senador ng Pilipinas, nasa pwesto ika-30 ng Hunyo taong 2010 hanggang ika-30 ng Hunyo taong 2016. Kasapi ng kapulungan ng kinatawan ng Pilipinas mula sa ikalawang distrito ng Ilocos Norte, nasa pwesto ika-30 ng Hunyo taong 2007 hanggang ika-30 ng Hunyo taong 2010. Nakaraang sinundan Amy Marcos. Sinundan ni Imelda Marcos, nasa pwesto ika-30 ng Hunyo taong 1972 hanggang ika-30 ng Hunyo taong 1975. Nakaraang sinundan Mariano Nalupta Jr. Sinundan ni Simeon Valdez, Gobernador ng Ilocos Norte, nasa pwesto ika-30 ng Hunyo taong 1978 hanggang ika-30 ng Hunyo taong 2007. Nakaraang sinundan Rodolfo Fariñas. Sinundan ni Michael Marcos Kian, nasa pwesto 1983 hanggang 1986. Nakaraang sinundan Elizabeth Kian. Sinundan ni Castor Revol, OIC, Vice-Gobernador ng Ilocos Norte, nasa pwesto 1980 hanggang 1983. Pansariling detalye. Ipinanganak Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ika-13 ng Setyembre taong 1957. Edad 66, Maynila, Pilipinas. Partidong Pampulitika PFP 2021. Present Nationalista 2009 hanggang 2021. Kilusang Bagong Lipunan 1980 hanggang 2009. Asawa Luis Araneta, K. 1993, anak tatlo. Magulang Ferdinand Marcos Sr., Imelda Marcos. Kamag-anak Marcos Family. Romualdez Family Official Website. Padron, Infobox. YouTube Personality. Taong 1980, tumakbo ang 23 taong gulang na itong si Marcos Jr. bilang kandidato sa pagka-Vice-Gobernador ng Ilocos Norte nang walang kalaban at nanalo, sa ilalim ng partidong Kilusang Bagong Lipunan ng kanyang amang namumuno sa buong Pilipinas sa ilalim ng batas militar noong panahong iyon. Kinalaunan, naging gobernador siya ng Ilocos Norte noong 1983 at nanatili sa opisina hanggang mapatalsik ng himagsikan ng lakas ng bayan ang kanilang pamilya mula sa kapangyarihan at lumipad papuntang Hawaii sa pagkakapatapon noong Pebrero taong 1986. Pagkamatay ng kanyang ama noong 1989, hinayaan ni Pangulong Corazon Aquino na umuwi ng Pilipinas ang nalalabi sa pamilya Marcos upang humarap sa ilang demanda. Pagsapit ng taong 1972, nahalal at naupo siya bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte hanggang 1995, at muling siyang nahalal noong 2007 hanggang 2010 sa pagitan ng pagtatapos ng kanyang termino noong 1995 at pagsisimula ng isa pang termino noong 2007, nanungkulan siyang muli bilang gobernador ng Ilocos Norte na kanyang tinakbuhan at napaghahalan. Taong 2010 rin siya nahalal bilang senador ng Pilipinas sa ilalim ng Partidong Nationalista at naupo hanggang 2016. Noong 2015, tumakbo si Marcos para sa pagkapangalawang Pangulo ng Pilipinas noong halalan 2016 sa pagkakaibang 263,473 boto,
0.67 bahagdan, natalo si Marcos Jr. ng kinatawan ng Camarines Sur na si Leni Robredo. Bilang tugon, nagsampa si Marcos ng protestang electoral sa Presidential Electoral Tribunal na naglalaman ng mga akusasyon ng mga pandaraya. Taong 2021, napagsang-ayon ang ibaraang petisyon ni Marcos matapos ang isinagawang pilotong muling pagbibilang sa mga piling lalawigan ng Negros Oriental, Iloilo, at Camarines Sur na nagresulta pa ng pagdagdag pa nga ng 15,073 boto sa lamang ni Robredo. Kinalaunan ng taong iyon, isinapubliko ni Marcos ang kandidatura niya para sa pagkapangulo ng Pilipinas sa halalan 2022. Kabataan baguhin si Ferdinand R. Marcos Jr. na pinangalan ng Bongbong ay ipinanganak noong 13 ng Setyembre taong 1957 kay Ferdinand E. Marcos at Imelda Remedios Visitacion Romualdez. Ang kanyang amang si Ferdinand Sr. ay isang kinatawan ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte nang siya ay ipinanganak at naging senador pagkalipas ng 2 taon. Siya ay 8 anyos nang maging Pangulo ng Pilipinas ang kanyang ama noong 1965, dahil ipinataw ni Ferdinand Marcos ang batas militar noong 1972, si Bongbong ay 18 anyos na noong 1975 na edad ng legal majority sa Pilipinas. Ang kanyang mga ninong ay kinabibilangan ng mga crony ng kanyang ama na si Eduardo Danding Cojuangco Jr. P286 at pharmaceuticals magnate Jose Yao Campos. Si Bongbong ay unang nag-aral sa institusyon Teresiana sa Lasal Green Hills sa Maynila nang makamit niya ang kanyang edukasyong kindergarten at elementarya. Noong 1970, si Bongbong ay ipinadala sa Inglaterra sa Worth School na isang all-boys Benedictine institution. Pagkatapos nito, siya ay nag-enrolyo sa St. Edmund Hall, Oxford upang mag-aral ng politika, pilosopiya at ekonomika PPE. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga maling pag-aangkin na graduate siya ng basa pilosopiya, politika at ekonomika, hindi siya nagkamit ng isang degree. Naipasa ni Bongbong ang subject na pilosopiya pero pumapalpak sa ekonomiya at sa politika ng 2 beses kaya hindi siya eligible para sa isang degree. Sa halip, siya ay nagkamit ng special diploma sa araling panlipunan na isang award na para lamang sa mga hindi graduate ayon sa Briton na akademikong administrador na si Sir Norman Chester. Pagkatapos ng People Power Revolution, nalaman ng Presidential Commission on Good Government ang kanyang tuition at found out that USD 10,000 buwanang allowance at ang estate na kanyang tinirhan habang nag-aaral sa Wharton gamit ang pondong mababakas sa mga pondong intelihente ng opisina ng Pangulo at bahagi ng ilang mga 15 bank account na sekretong binuksan ng pamilya Marcos sa Estados Unidos sa ilalim ng mga pekeng pangalan. Si Bongbong ay nag-enroll sa Masters in Business Administration program sa Wharton School of Business, University of Pennsylvania sa Philadelphia, US pero nabigo itong makumpleto na kanyang inangking nag-withdraw siya sa programa para sa kanyang pagtakbo sa halalan bilang vice-gobernador ng Ilocos Norte noong 1980. Mga maagang mga tungkulin. Bagaman ang kanyang karera bilang politiko ay nagsimula nang siya ay 23 anyos nang siya ay maging vice-gobernador ng Ilocos Norte, ang political profile ng kanyang ama ay nangangahulugan. Ang mga anak ni Marcos lalo na si Bongbong at Amy ay integral na bahagi ng Marcos propaganda machine. Si Bongbong ay natulak sa pambansang nang siya ay 23 anyos at ang skreteniya sa kanya ay lalong sumidhi nang tumakbo ang kanyang ama bilang Pangulo noong 1965. Noong kampanya ng kanyang ama noong 1965, siya ay gumanap bilang kanyang sarili sa pelikulang Sampaguita Pictures na iginuhit ng tadhana, The Ferdinand E. Marcos Story, na isang biopiko na sinasabing batay sa pagganap ng kanyang ama sa nobelang For Every Tear a Victory. Siya ay gumanap na nagbibigay ng isang pagtatalumpati sa huli ng pelikula na kanyang sinabing nais niyang maging isang politiko pag siya ay lumaki. Ang halaga ng public relations ng pelikula ay sinasabing nakatulong sa pagkapanalo ng kanyang ama bilang Pangulo ng Pilipinas noong 1965. Pagsali sa Administrasyong Marcos, si Marcos Jr. ay 15 anyos noong 1972 nang ang kanyang amang si Ferdinand Marcos ay magdeklara ng martial law at sa United Kingdom dahil ipinadala siya sa board sa Worth School sa West Sussex. Siya ay tumuntong na 18 anyos 1975, isang taon pagkatapos niyang graduate sa Worth School, dahil teknikal na isa siyang bata noong batas militar nang ito ay ideklara. Kanyang inangking wala siyang pananagutan sa mga kamaliyang nangyari noon.
Gayunpaman, ayon sa mga investigador na kamatologo sa kayamanan ng mga Marcos nang sila ay mapatalsik noong 1986 ay malaki silang nakinabang sa mga nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Sa karagdagan, sa panahon ng kanilang pagkakatalsik noong 1986 ang parehong sina Bongbong at Aimee ay humawak ng mahahalagang posisyon sa administrasyon ng kanilang ama. Si Aimee ay 30 anyos nang mahirang na pinuno ng kabataang barangay noong mga kalaunang dekada 1970, at si Bongbong ay nasa mga 20 anyos nang maing bise-gobernador ng probinsya ng Ilocos Norte noong 1980, at naging gobernador ng probinsya ng Ilocos Norte mula 1983 hanggang mapatalsik ang pamilya Marcos sa Malacañang noong 1986. Inanunsyo ni Bongbong noong 5 ng Oktubre taong 2021 na tatakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang video post sa Facebook at inendorso ng dati niyang partido na Kilusang Bagong Lipunan. Isinumite ni Bongbong ang sertipiko ng pagkandidato sa Commission on Elections ng sumunod na araw. So mga guys, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan at sanay nagustuhan nyo ang tampok natin ngayon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating YouTube channel. Sa mga bago pa lang sa ating channel, wag po sanang kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video. Maraming salamat po. God bless.